saan po siya dapat mag-apologize? Yun ang asawa. Ang asawa ni Marcos. Pinagtanggol na naman siya. Bakit daw ba kailangan mag-apologize? Ay, nako. Aling Claire, makinig ka. Si Marcos ang una nagsabing nahuli na. Hindi pala. Kasi pag nahuli, pag sinabi mong nahuli, hindi ibig sabihin walang kasalanan ginawa yung tao. Kahit anong palusot nyo sa salitang arrested, yan ang talagang meaning ng nahuli, na aresto. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na ang Tagalog ng arrest is aresto. Hindi yun. Hindi yun ang tunay na makabuluhang Tagalog nun. Ang tunay ay nahuli. When you say nahuli, kasi may ginawang hindi tama, may ginawang krimen, kaya nahuli. Hindi mo pwedeng sabing napatigil, na stop, na hold, hindi pwede. Kasi when you say na hold, meron lang tinitingnan doon sa dokumento. Kasi always remember, when you interpret a word, you have to understand the context where it was used. Diba? Kaya yan minsan marami ang nagiging pumapasok sa false teaching. Literal yung pag-interpret sa isang scripture, hindi tiningnan yung konteksto ng buong scripture na yon. Ayoko nang pumasok dyan, kung hindi papasok tayo sa awayan, debate ng mga relihiyon. Kaya maraming klase ng Kristyanismo Kasi marami dyan ang minimisinterpret, hindi binabasa kung kailan sinulat yon, kailan sinabi yon, anong panahon nun, sino nagsabi, kanino sinasabi. You have to get the entire context for you to understand that particular verse. The same thing with this. May ginamit kayong word, nahuli. We have to understand ano yung buong context nung nahuli. Nahuli ba siya sa Pilipinas? Hindi. Saan siya nahuli? Sa ibang bansa. Anong ibig sabihin na nahuli sa ibang bansa? Pag sinasabi mong na-stop siya, na-pause siya, hindi nahuli ang ginagamit na term doon. Kasi pag pumasok ka na isang bansa, palpak yung dokumento mo, ang tawag sa'yo, it's either A to A ka, airport to airport, or na-hold ka sa immigration. O ikaw ay napatigil sa immigration. Hindi mo gagamitin ang salitang nahuli. Kung ako papasok ng Japan at sinabi ng isa kong kaibigan dun sa aking tatay, sasabihin niya, "Huy, si Banat Bay nahuli sa Japan." Anong iisipin mo? Sige nga, tanungin ko kayo. Pag may nagbalitang newspaper o media, Banat Bay nahuli sa Japan. Umihii sa kanto. Hindi ba pag sinabi mo nahuli sa Japan, hindi naman pwedeng ano kaya siya? Na-hold kaya siya kasi wala siyang visa sa Japan? Na-hold kaya siya kasi yung kanyang passport ay mag-e-expire na? Hindi. Ang unang papasok talaga sa utak mo, nahuli siya kasi may ginawa siyang masama. May ginawa siyang mali. So nahuli siya. Oh. In other words, naaresto. O kanino yung salitang nahuli nang galing? Sa Pangulo. Ano sabi niya? Pababalikin namin agad-agad. Napabalik nyo? Hindi. Tapos sasabihin mga, anong dapat niya ikasori? Ay, tanga. Yan ang problema sa iyo, Aling Claire. Mali ka na ipagpipilita mo pa rin tama ka. Alam mo, yun yung mga ganyan tao ang hinihiwalayan. Pag mga ganyan asawa nyo, hiwalayan nyo na. Pato asawa, Banat Bay? Kasi sabi ni Sir Jack, parang asawa daw to ni Marcos Daig pa ang pagtangtanggol Totoo. Oh. Kaya tignan nyo yung ali na yan, ha? Maling-mali siya dito hindi dapat mag-sorry. Ano daw ba dapat ikasorry? Ang pagsosorry nyo kasi palpak ang lengguwaheng ginamit ninyo at nagmagaling kayo, nagmarunong kayo. Nahuli, simple, may ginawa siyang masama doon, nadakip na siya, nahuli na siya. Ina naman, sorry.
Sorry. Nakakabuisit, ginagago sobrang Pilipino eh. Alam mo Aling Claire, yan ang problema eh. Masyado ninyong ginagago ang Pilipino na akala nyo naman nakakagago kayo. Hindi nyo alam kayo lang ang gago. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. Ayon kay Vida, malinaw anyang hindi nagkamali si Pangulong Marcos sa anunsyong nahuli si Ko. Hindi yung premature. Because when our president made that announcement, that was the facts available na narito sa Czech Republic. Hindi umano nagkulang ang ating law enforcers, pero iba raw sana ang naging resulta kung may hawak na tayong red notice. Kung may red notice, that serves as arrest warrant. So the obligation now of the 196 member countries of Interpol is to detain the person. Nobyembre pa nagsimula ang aplikasyon para sa isang red notice kay Ko, pero may mga dokumentong dalang team dito sa Prague na kalalakit pa lang sa aplikasyon. So may malaking kakulangan tayo dahil hindi natin naisumite ang lahat-lahat para makuha yung red notice na kinakailangan natin. Do we admit at the very least that there was also some fault on our end? Hindi ho, kasi may proseso ang Interpol kung kailan at paano nila ini-issue ang red notice. Yes. Yung sinasabing kulang na yon, pinag-aralan natin nga kung ano yung sa mga successful na folder tayo, inulit natin. Wala naman nagsabing kulang. Kung kukumpletuhin, tama ka doon. Pero pag tinignan natin, di ba? Ito yung mga nasa ibang folder na successful. So inulit natin, pinatibay natin, nag-coordinate tayo, nagkuha tayo ng mga official documents from the COA, from the Ombudsman, even from the Sandigan Bayan. We have already said it to the Secretariat, France, France, and we expect with that those amount voluminous talaga na documents which they need, we expect na they can eventually grant us. Sabi ni international law expert Professor Michael Yu, hindi naman kakaiba na inaabot ng buwan ng Interpol bago desisyonan ang red notice request dahil nire-review pa raw ito ng maigi ng mga eksperto ng Interpol. Kasi meron sa Constitution ng Interpol na hindi pwedeng manghimasok ang Interpol sa political na mga issues ng isang bansa. So, I think makikita natin before nag-i-issue ng red notice yung Interpol kapag klarong-klaro yung halimbawa yung krimen ay murder or physical assault. Yung mga ganun. Whereas here, although it is a crime, no, corruption, the review might also look at whether this is a political matter that the Interpol should not intervene. Pero mukhang mahihirapan daw ang gobyerno na hanapin ngayon si Ko. Ang mga bansa kasi sa Schengen area, may kasunduan na kapag ang isang tao ay may Schengen visa, pwede na itong magpalipat-lipat sa mga bansa sa Schengen area nang hindi masyadong nasisita. Kasi wala talagang checkpoint yung mga borders na yan. Wala talagang immigration. Para lang siyang expressway. Ayon kay Secretary Vida, may leads na sila pero hindi nila maaaring ibunyag dahil active operation ito. Kampante raw siyang maibabalik pa rin sa Pilipinas si Ko para mapanagot sa mga kinakaharap niyang kaso. Mataas ang kumpiyansa, 99%. Why not 100? Because he leaves something to chance. Hindi ko mag-get. Alam mo yun, ito yung, kaya nga sabi ko sa inyo, yung teorya ko na, bakit parang kumpiyansa pa rin siya? 99%. Palpak na nga kayo, kumpiyansa ka pa rin. Again hindi ko pinupuna yung DOJ secretary dito Hindi yan ang punto ko dito. Hindi ko siya pinapahiya. Pero may alam siya na hindi niya sinasabi sa taong bayan. O may alam siya sa plano ng gobyerno kay Zaldico. Kasi kumpiyansa pa rin siya Isipin nyo to ulitin ko Lipat-lipat sa mga bansa sa Schengen area nang hindi masyadong nasisita. Kasi wala talagang checkpoint yung mga borders na yan. Wala talagang immigration. Para lang siyang expressway. Ayon kay Secretary Vida,
May leads na sila pero hindi nila maaaring ibunyag dahil active operation ito. Kampante raw siyang maibabalik pa rin sa Pilipinas si Ayun no, kampante pa rin na maibabalik. Hindi ko magets. Paano maibabalik ang isang tao? We are no longer, in custody of that person. And, kasi alam mo, sorry po kaya kita ninyo confident din si Roque magsalita tungkol sa asylum. Kasi ako, honestly, there was a time na muntik na ako magpa-asylum. Hindi ko na lang sasabihin kung saang bansa. Dahil sa matinding panggigipit ng gobyerno na ito. Sa dami. At pinaliwanag ko ito sa isang abogado nung bansa na yun. Sabi ko, maaari bang pasok ito sa asylum na Alam mo, sabi niya, more than pasok. Swak na swak. Rimless, ika nga, pag sa basketball baga. Hindi tumama doon sa ring, yung ganun. Diretso doon sa sa sobrang rimless nung pinaliwanag ko kasi sa kanya yung nangyayari. Pinakita ko lahat ng kaso ko. Pinakita ko lahat ng mga news article. Sabi niya, pasok na pasok yan. Kaya lang, eto yung hirit niya. Kaya lang, pag ikaw pumasok ka sa asylum, one, while tinitingnan yung asylum paper mo, you cannot leave this country for 6 months. No one can pull you out of this country for 6 months until inaaral ang iyong papers. Tinanong ko, ilang percentage na maa-approve? Sure. Yan ang sabi niya, sure, ma-approve yan. So, ibig sabihin nun, how many years ako mag-i-stay sa bansa na to? More than this amount of years. Lalagpas na sa pagiging presidente Marcos, ni Marcos. So, ibig sabihin, mag-i-stay ako ng sobrang tagal doon. Napaisip ako. Napaisip talaga ako. Sabi ko, uwi na lang ako, patay kung patay. Hindi totoo po yun Hindi ako nagbibiro. Yun ang nasa isip ko kasi alam mo, nalungkot ako when I was there. Pag nagbabakasyon ako doon, masaya ako. Pero nung sinisimulan ng yung papel ko, sobrang na-homesick ako. Sobrang, hindi ko ata kayang umalis sa Pilipinas sa bayan ko. Parang yung pusong, hindi, lalaban ako para sa bayan ko. Pumasok sa puso ko yun Parang, hindi ako papayag. Hindi ko papayag. Nagaganituhin ako ng bayan ko. Etong gobyerno ko pipigilan ng kalayaan kung bumalik sa bayan ko. Hindi ko papayag. Kaya bumalik ako. Hindi ko tinuloy. Kasi nga, lalaban ako Sabi ko, hindi ako papayag. Oo, makakalaban ako through social media. Kahit na nandun ako, nagpaano ako ng asylum. But still, iba yung nararamdaman mo. Why am I saying this? Kasi nga, medyo imposible naman na hindi alam ni Secretary yung sitwasyon. Imposibleng hindi niya alam yung sitwasyon na ngayon nga sinasabi nila humihingi ng asylum sa France. So ibig sabihin, minimum 6 months. At kung ganito yung nakikita sa France, iba kasi sila mag-isip Hindi katulad natin. Iba lalong-lalo na ang puti. Mas liberal yung mga yan Kita nyo nga, yung bansa nila, kahit binababoy na ng certain group, tuloy pa rin ang pagtanggap nila. Iba yan, hindi katulad yan ng Amerika. Talagang masyado sila sa freedom. Kaya, malamang sa malamang, within that 6 months, it is impossible na makuha si Zaldico. So, lalo na kung na-approve yung asylum, kahit anong gawin mo, hindi ka makukuha. Hindi ka pwedeng dukutin dyan. Kaya nga, naalala nyo yung mamamatay taong terorista, yung leader ng terorista? Namatay na ata dyan sa sa Netherlands yun Mamamatay tao na yun. Terorista yun na considered leader of the terrorist.
And yet, namatay na dun. Napatay na ba yun? Di ko alam kung patay na yung leader ng mga terorista eh.